So hello guys, kung bago ka palang alay, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist. Yan, manood tayo dito sa itong video sa bakit hindi tayo nag-asawa ng maaga, spiritual life and random topics in life 2040, 2090, 2000s. Okay, forever na tong video natin sa YouTube, as long as may internet, may YouTube at lahat. Alam nyo po guys, sa totoo lang talaga, papatuloy lang natin yung nakaraan, yung karang video. 1 second lang yung pahinga natin, break time ko lang tayo. Instead na mag-upo-upo ako, mag-vlog na lang ako. At least makaturong tayo, makashare sa ating, maximize sa ating oras. Alam nyo po guys, talagang it's hard to imagine, di ba? Huwag mo na hihintayin na malala ng sitwasyon, matuto tayo sa ibang tao, sa ibang sitwasyon. Kasi yung iba, ayaw nilang matuto, ayaw nilang magsabihan, di ba? Yung worst case, kung magbibisyo na lang tayo, huwag na lang tayo mag-asawa. Kasi kawawa lang anak mo, kawawa lang asalin. Kung ikaw immature din, na nasawa mo ay immature din, sayang ang bata. Ang bata kasi kinabukasan ng buhay yan. Yun lang kasi na bakit naging bisyo sila, kasi kontrabida tayo eh. Puro lang sigaw, diba? Gusto natin manipulate tayo, possessive, walang alam sa mga manipulative. Anong manipulative? Marunong maghawak sa kanilang anak, possessive, hindi nagbigyan ng freedom, hindi encourager, hindi nagtuturo. Being as a parents, kung maging magulang ka, wag na lang magbisyo. Kasi sayang lang ang pera mo pang bisyo, ipangpunta mo na lang sa anak mo. Diba? Kasi kung may pamilya ka, bisyo mo na yan sa pamilya mo. Diba? Yung pang bisyo mo, ibisyo mo na lang sa pamilya mo. Pag-ipon sa kanila, turuan mo sila, aalayan mo sila, tutulungan mo ang bahay mo, sa asawa mo at anak mo. Doon na ang bisyo mo. Iba yung bisyo na sigarilyo, pang sarili mo lang yun. Mga droga na yun at alang, pang sarili lang yun. Selfishness ang tawag nun, selfishness. Makasarili lang tayo nun. Kasi hindi naman tayo mayaman sa mundo. Tama lang yung sahod mo, di ba? Then kain pa tayo na sobrang kain. Yun, makasarili yun, sobrang kain ng karne. At yung sobrang nagi-games, selfishness lang yun. Kasi ang sinisira mo lang yun, yung kinabukasan mo, ang anak mo. Kung siguro, kung gano'n na lang ang buhay natin na buhay binata, wag na lang tayo mag-asawa, wag na lang mag-skandal. Magsarili na lang doon, wag ka na lang doon na mangarap ka ba mag-skandal, mag-asawa doon, magkaroon ng bata. Kawawa lang ang bata. Ang kasalanan talaga dyan, yung magulang. Yung mga binata talagang immatured, yung pala bisyo lang. Yun talaga ang sarili. Yung kasi yung mga droga na yan, alak, kasi kasatanas yan. Okay? Kasatanas yan, mga gawain na yan. It's self-destruction, self-deceiving. Diba? Dinadaya mo lang yung sarili mo. Paano kung nasabing ganun? Kasi based sa ating observation at long time investigation talaga, yun na nakikita ko talaga. Yun ang mga dahilan na maraming naghihirap, daming nagkakasakit, wala kasing kaalaman, mali ang mga kinakain, plus may bisyo pa, katamaran lang po. Sobrang games lang sa computer, mobile games, hindi nag-aaral ng skill. Kasi bakit yung nag-aaral sa buhay? Kasi hindi talaga tayo mayaman. Kailangan talaga ang pag-aaral, na mag-aral ka, kasi kailangan mo mag-ipon, kailangan mo mag-aral sa mga kailangan mo, kasi yun papasukan na talaga natin sa trabaho. At pagtatrabaho, yun talaga ang pagpanahon na mag-ipon ka para sa negosyo mo. It's our choice. Kasi yung iba kasi, ganun. Yun lang kasi, isip binata. Kasi kung alam mo na sa ganung gawain, alam mo na yung future mo. Kung ano na ang mangyayari sa buhay mo. Kasi, yun lang kasi. Ayaw nila magsabihan, perfect na daw sila alam, kasi parang nasa langit na sila mag-games. Alam ko na yung mga ganun, pero na-realize ko, anong bang mapapala ko dito sa mga ganung gawain at ganung bagay, diba? Nag-out na ako doon sa mga ganung sitwasyon. Nagbago ako kasi na-imagine ko na kung ganito lagi nag-games lang ako, sayang ang oras, bilis ng araw, bilis ng oras, bilis ng buwan at sa kataon. Diba, hindi tayo bumabata, lalo tayong nagkakaedad at tumatanda ang iba. Katapos 20 years old, 22 years old, parang bata pa rin. Pero sa ibang bansa, high-tech na sila. Nagawa na sila ng mga computer program, ng mga robot. Elementary pa lang tayo.
ano pa, college, parang yun talagang mababa ang yung education level natin mababa. Then meron pa tayong mga bisyo doon, marami mga sikat na bad influence, mga bisyo ba, vices. Alam mo, talagang para tayong lumpo para tayong wala tayong maibubuga, wala tayong handa, wala tayong pera, nagkakasakit pa. Yun ang prone talaga. Tapos wala kang pera sa alam mo, napupunta lang lahat dun sa bisyo. Alam mo, it's just a business. We are just making it worse. Tapos hindi mo bumili ng libro, ayaw nila kasi. Gusto nila shortcut, easy, bibigyan lang sila kung sino bang taong maawa sa atin. Kung magkasakit tayo, wala talaga. You have to help ourselves. Tulungan natin yung sarili natin kasi yung iba, kalokohan lang ng alam nila. Yun lang ang alam nila, wala din silang alam. Ang next generation, yung bata ang talaga ang kawawa talaga. The most pity ba, yung talagang nakakalungkot na bata. Kalungkot lang din ang magulang, sisigawan lang, papaluan lang, ipagmumura lang, diba? Sabihan lang ng mga masama. Yun lang din ako. Pag hindi natin nagawa being as a parents, kung ikaw napaaga ka sa scandal dyan, then ikaw hindi ka nagpaplano sa buhay mo, alam mo, sa pagbabata mo, sa scandal mo, hindi ka na ba magtatrabaho tayo. Life is hard. Hindi yan isang parang lang, kailangan mong matapang tayo, di ba? Bago ka muna sa NBA champion, kailangan kalabanin mo lahat ng kalaban mo to claim as champion. Mas matindi pa din gagawin mo. Hindi tayo pwede na mahina tayo dito. Everyday gagawin mo yung best mo sa trabaho mo. As mag-excel tayo sa trabaho, hindi pwede na wala lang tayong gagawin. Tanga-tangahan lang tayo. Kasi alam mo, kapag ang tao hindi naghanda, disaster lang talaga. Para lang si Tipaklong, si Langgam at Tipaklong. Kung si Bisaya, si Amigas o si Grasshopper, si Apan-Apan, si Tipaklong sa Tagalog. Alam mo, story lang yun ng hayop, pero yung lesson nun parang tao. Ang mga taong hindi naghahanda, yun ang kawawa talaga. Lalo ng kawawang anak nila. Dahil sila, kawawa din sa sarili nila. Alam mo, ito mga sinasabi ko, balik-balik lang talaga lagi. Last 10 years old ako noon, yung last 20 years old ako, hanggang 30 years old ako ngayon. Ang story, talagang nagbalik-balik lang. Talagang nagbalik-balik at nagkaka-worse pa every 10 years. Siguro ang projection natin dito, mas lalong tumatagal, lalong lumalala or making worse ang sitwasyon. Yun lang din na sino ang kawawa dito? Who's the victim of this reality? Sarili. And your future child. Your future child will be dito yung mga dragon, the dragon. Ako, kawawa ang bata. The child is so helpless. Hopeless na sila nung pinanganak pa sila kasi yung magulang nila walang alam-alam, innocent, ignorant, immature, hindi nag-prepared. Gusto nila doon, party lang, inuman araw-araw. Instead na inom mo ng alak mo, bili mo ng bigas sa pamilya mo, di ba? Di ba yun na ang mga taong cruel, yung walang awa sa kanilang anak. Sila din kung gumawa tayo ng masama din ang babalik din sa atin. Ang maging masama yung anak mo. Kasi yung paglaki mo, kasi maging masama tayo sa ating mga ginawa, yun lang din na kung gagawa tayo ng masama din ang babalik din sa atin. Tulad na sa anak mo, sawa mo at sarili mo, magkasakit ka. Ang anak mo, tigas ang ulo. Kasi ang magulang kasi ang masama. Pag magawa tayo ng kabutihan, do the right system, right person. Parang uulan na yata. Sige, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Nandiyo ang ate ko.